Siguro, Coach Achi, wag na natin patagalin, ano? Do the privilege to call our guest for tonight. Okay, we are so honored to have our guest, our crown diamond, Fernan Santiago. Yes! Clap emoji dyan. Good evening, Coach Fernan Santiago. Kumbawa. Kumbawa, good evening, good morning, good afternoon, everyone, sa inyo pong lahat na naka-tune in ngayon sa Team Camp. Itong podcast na to talagang nakatulong sa lahat ng ating subaybay. Yes. Every week ba to, Coach Maki? Ano po? Every week ba tong podcast? Yes po. Yes po. Yes, Every Tuesday po. po. Yes, naka-line up na po, Coach Fernan, yung ating mga guests, and hoping na minsan magpapatulong po ako sa inyo sa mga ibang diamond para ma-invite po dito sa ating podcast. Team Camp Podcast Show. Siguro hindi na natin patatagalin, Coach Achi. Siyempre, ang special guest natin, makilala natin ang gusto muna. Kilalanin muna natin who is Coach Fernan. Ano ba yung first question natin kay Coach Fernan? Yes po. So, sino po ba si Fernan Santiago nung hindi pa po na-engage kayo sa MLM business? Okay, so mukhang talagang makikilala nyo talaga si Coach Fernan. Nice. Sige, kwento ko lang, no? Before na nakita ko ang MLM, Coach Fernan nyo ay isang pawn shop operator. Yan ang naging lead ko talaga. Merong nagtiwala sa aking negosyante, tinuruan tayong mag-appraise ng mga jewelry, natuto tayo, yun ang naging ko. And I'm a college dropout, hindi ko na tinapos yung pag-aaral ko. Kasi nung naranasan kong sumweldo ng kinikita ng isang graduate, sabi ko, ba't ko patatapusin, no? And then, yun, no? Kaya lang, sabi ko, kahit ano yatang gawin kong umaga yung gabi, gawin kong gabi yung umaga, mukhang yung dreams ko hindi ko pwedeng makuha sa employment. Kasi alam niyo, si Coach Fernan nyo, galing ako sa simple family, no? Siyam kami magkakapatid, I'm the youngest. My mother was grade 6 ang natapos, my father was grade 2. Ang nanay ko, dressmaker, nananahilang siya. Ang tatay ko, may maliit na tindahan sa bahay namin. Isipin nyo, ang dami namin magkakapatid. And ako po, talagang hindi ko makita yung direction ko sa buhay nung kabataan ko, kahit nung nag-aaral ako. Kasi never si Coach Fernan yun na may nag-motivate na mag-aral maigi. Yung bang nakakita na ba kayo ng bata na ginaguide sa pag-aaral? Wala ho akong maalala na ginanon ako ng magulang ko. Kasi nga sila po hindi naman nakatapos di ba? And mga kapatid ko ganun din, kanya-kanya kami sa hirap ng buhay. So kaya si Coach Fernan maaga nagtrabaho, no? At the age of 7, newspaper boy ako. And basta konting kita, okay na sa akin. High school ako, cigarette vendor ako, takatakboy ako, no? Sa Quiapo, sa Loton, yan ang area ko talaga. Marami akong kaibigan dyan. Yung mga manghuhula dyan sa Quiapo, mga nagtitinda ng flower, suki ko lahat yan. Babagsakan ko ng isang kahang sigarilyo, babalikan ko ng hapon yung bayad. And hindi ako nagse-celebrate ng birthday. Pag birthday ko, magsisimba lang ako sa Quiapo, tapos kakain lang sa isang karinderya. Pag tusino yung ulam ko, masayang-masaya na ako noon. Tapos magtitinda na uli ako ng cigarette, no? So when I was in college, ako'y Jollibee Cruz sa umaga. Okay, pagdating ng tanghali, pupunta akong Santa Maria, Bulacan. Isipin mo from Santa Cruz o from Carriedo, no? Biyahe ako ng Santa Maria, Bulacan, kuha akong chicharong baboy. Sa gabi doon ako nag-aaral. Ang school ko is Philippine University of the Philippines, PUP, yan sa Santa Mesa. Ayun, and hindi tayo pinalad, hanggang second year college lang tayo. And then, naging pawn shop appraiser na ako, naging empleyado na ako. So, yun po yung maikling background ni Coach Fernan bago ko nakita ang network marketing.
So nakita ko ang network marketing 1997. Okay? Na-invite ako, and trivia lang, no? Ang nag-invite sa akin, yung twin brother ko, si Coach Purge, no? Bird Santiago. Yeah, oo. He's an engineer at that time, empleyado. Ako, empleyado sa pawn shop. Naghahanap ako ng quality. Kasi baon ako sa utang, hindi ko maintindihan, no? Napakabata ako pa, nagkaroon ako ng utang na kung tutusin, wala naman eh. Mahirap ikwento, no? Masyadong mahaba, no? So, yung utang ko, nag-i-interest every month. Kaya sabi ko, kahit 3 employment ang pasukin ko, kulang pang pambayad ng interest yung kikitain ko. So, dinala kong mag-abroad, sabi ko, wala naman akong skills. Ano ba naman ang skills ko para mag-abroad? Maniwala kayo, no? Dumating pa ako sa point na parang gusto ko na mag-asawa ng mayaman, no? Parang kahit may edad na. May 3 M. Oo. Baka di alam ni Hachi yun. Totoo itong sinasabi ko, dumating ako sa point na gano'n, no? Pero, siyempre, hindi inalaw ni God yun. And basta ako, laman lang ako ng pawn shop, laman ako ng church. Naging worker din ako ng church, no? Naging worship leader tayo doon, tumutugtog tayo, no? Pero nagtataka ako sa sarili ko, sabi ko, bakit gano'n? Laman ako ng church, I serve the Lord, pero ba't naghihirap ako? Ba't halos, alam mo yun, walang makain. Hirap talaga. So I pray to God, sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng break, give me an opportunity. Kasi malapit na ako mawala sa kalendaryo. 28 na ako at that time, no? So dumating sa akin yung opportunity ng network marketing. Isang attend ko pa lang, pastor yung nagpe-present. Pinakita niya yung difference ng employment tsaka negosyante. And that's his FLP, right? Coach Fernand? FLP. Malaki utang na loob ko dyan, no? Sa FLP, Forever Living. Dyan talaga natuto si Coach Fernand, no? More than 8 years ako dyan. And alam nyo, lahat ng nabago kay Coach Fernand, natutunan ko, no? Galing sa FLP talaga. So yun, nagising yung mind ko na ang employment, mahirap yumaman. So, ulitin ko huwag kayong magagalit. Employment is not bad. Kayong mga nakikinig dito. Correct. But please, do not stay there forever. Tama na ma-experience mo lang yan. Pero kung talaga may pangarap ka, gusto mo mabago buhay mo, humanap ka ng negosyo na po pwede ka. Kung meron kang sapat na kapital, puhunan. Eh, wala tayo niyan eh. Kaya napasok tayo sa network marketing. Network marketing lang ang nakita ko na pag-asa na po pwedeng may chance kahit sino. No? Hindi ka nakatapos, pwede ka. Wala kang masyadong itsura, pwede ka. Hindi ka magaling mag-English, pwede ka. Lahat binibigyan ng chance. So fair ang network marketing. Sa lahat. Walang need na qualification. Walang need na qualification. Yung sa employment, graduate ka na't lahat, ha? Pag tinignan ka nung nag-i-interview sa'yo, mula ulong kang talampakan, kabahan ka na. Oo. Buti na lang nung nag-apply ako, hindi pa kailangan ng pleasing personality. Ito naman, Coach Maki, malakas ang dating. Yun ang gusto ko, malakas dating. Coach Fernand, sige. Since the story is very, kumbaga, grabe, no? Talagang galing ka talaga dun sa kumbaga, mahirap na part ng buhay mo as you grow yung journey mo, no? So, yung starting point mo dun sa sa starting journey mo sa MLM, ano yung hindi mo malilimutan na struggle mo noon and paano mo nalampasan? Kasi if you're going to compare right now sa ibang networking right now, ang FLP talagang mahirap. Tama po ba ako? Oo, mahirap. Buti, ano yung nag-turning point mo na kahit nahirapan ka, nagtuloy-tuloy ka? Okay. Kasi, yung FLP o network marketing ang nakita kong chance ko pag-asa ko. Kaya wala na akong pakialam kung mahirapan ako rito Kasi kahit hindi ako mag-FLP, kahit hindi ako mag-network marketing, mahirap na ako Ano pa ba irereklamo ko? Diba? So, pero ang hirap talaga. Kasi, isipin mo yung pamasahe pa lang from Tondo, taga Tondo ko Okay? From Tondo to Green Hills. Diba? Sumasakay ako ng G-Liner. G-Liner, yes. G-Liner. Oo. Yung tipong paglalaglagan ka ng piso, kulang na pamasahe mo. Yari na.
Oo, ang seminar diyan ang haba. A-attend ako ng OPP, Opportunity Plan Presentation. After OPP, a-attend pa ako ng NDO, New NDO. Disease Orientation. Orientation. After niyan, gutom na gutom ka. Pagbaba ko, yung mga tao nagkakainan. Ako, iinom lang ako sa drinking fountain. Wow. May drinking fountain kami doon, libre yun eh. So, yun lang. Minsan, swerte na kung makabili ako ng saging na saba. Mabigat sa tiyan yun eh. Kaya yun ang pinipili ko, saging na saba. Grabe, no? Yun talaga. And alam nyo, hindi ko maintindihan, tuwan-tuwa ako sa mga training, nabibless ako, uhaw na uhaw ako. Feeling ko pag natuto ako, yayaman ako, ganun kahit wala pa man. And nabibless ako sa mga nagsasalita, sa mga sharer. Uuwi ako. Ang dala ko, isang balot. Kasi alam ko, pag uwi ko, wala akong pagkain. May kanin, lamig pa. Diba? At iulam ko yung balot. Okay na ako ron. Kinabukasan, a-attend na naman ako. Every single day talaga. So, walang patid. Pero that time, Coach Fernan, makakat kita, no? Oh. Meron ka pang pinagkakakitaan. Kasi, syempre, di ba, MLM, attend ka ng pamasahe mo. Pawn shop. Syempre, you need the product. Nagwo-work ka that time. Ako sa pawn shop. Oo, Okay. Pero sabi ko nga sa inyo, may pinapayaran akong utang. Kaya, din pa rin eh. Di ba? Yung sweldo ko pa lang kulang na talaga. So, mabigat para sa akin. Kaya, bawat sentimo, importante. Tapos, ang suot ko nun, ang luluwag, maluwag na long sleeve. Oh. Yung maluwag na pantalon. Kasi sobrang payat ko nun. Payat ko talaga nun. Tapos, dibigote pa ako nun. Mukha akong matanda. Parang ganon, no? And, siyempre, walang pera eh. Walang makain eh. Payat mo. Ang bewang ko nun, siguro 27, 26. Oh, sexy mo. Ang sexy ko nun. Kilala ko ng mga kaibigan kong nag-FLP. Alam niya yan. Yung story ko na yan. No? Pero, sabi ko nga, ito yung chance para mabago yung buhay ko. Okay, talagang pagbubutihan ko to. Ang pinakamahirap sa lahat, yung hanggang madaling araw talaga umattend. Yes, ng training doon. Nire-record namin yung mga sinasabi ng speaker. Tapos sulat, talaga yung notebook ko, ang kapal. Sulat ako ng sulat yan. Nangongopya ako ng mga magagaling na speaker. Sabi ko, tutularan ko to pagdating ng araw. Ganun lang. Binubuklat lang ng... And that time, take note, Coach Archie, walang cellphone. Walang cellphone. Walang cellphone. May beeper. Pero wala akong pambiling beeper. Oo. Yun yun. Grabe, no? Imagine niyo po no na tayo, nung ako nagsimula sa network, may cellphone na. Pero nung time nila, may kaya nga, paborito nyo kanta tatlong benching ko lang eh. Alam ko yan eh. Tatlong 25. Diba? Kasi nga nagagamit pantawag. So, Coach Fernan, ganong kahirap. Kailan yung, follow up ko lang, kailan yung point na naramdaman mo, eto na, malapit na ako? Okay. Actually, nag-manager ako ron eh, in 6 month time. 6 months. Nag-manager ako. Pero ang manager doon, hindi pa ganun kalaki ang kita, no? 30 to 35,000 ang kita ng isang manager doon. Pero napakahirap nun para ma-reach mo yon, no? Pero malaki na yung value nun at that time. Alright? And yun na, doon na nagsimula na naramdaman ko na magbabago yung buhay ko. Hanggang sa nakarating ako sa senior manager. Ibig sabihin ng senior manager, pinakreate akong manager sa ilalim. Okay? And yun, kung kilala nyo yung isang yumaman, no, sa isang kumpanya na taga-Tugigaraw, ayan, ako nag-develop yan eh. Ewan ko kung kailangan kong bagitin yung pangalan, no? Oo. Kasama na rin naman natin dito yun, no? Pero yun, nakapag-develop tayo ng manager doon, kaya nag-senior manager tayo. Yun, nagkaroon din ako ng sasakyan doon. My first car is a Sport Runner, yung pang sikat dati, yung Sport Runner. Pero utang, hinuhulog-hulugan ko sa bangko. Hindi naman natin kayang mag-cash at that time. Pero naranasan din natin. Oh, kasi si Doc Alvin that time, di ba, Chi, ang late gratitude siya in terms of uso na ba sa FLP that time yung hyping, buying of doon nagsimula ang hyping talaga. okay. Uso yun.
Ang top earner namin doon si Jun Quintana, no? Si Jun K. Oo, kasi siya yung first may Ferrari. Yeah, kaibigan ko yan. No? Oo. Si Jun The late K, Jun Quintanar. dumarating pa lang yan, ang tao nagpapalakpakan na. Talagang Jun K. Jun K. Pati ako hindi palakpak doon, pero hindi niya ako downline. Hindi niya ako downline. Ibang grupo kami sa Taiwanese ang namin, apply namin. Pero kaibigan ko yan, si Jun K. Kalaro ko sa bowling, nagbo-bowling kami, ganun. So, nakikihawa ako ng blessing. Kumbaga, sabi nga, 'di ba, kapag ikaw sumasama ka sa mga successful na tao, magagaya ka eh. Which is totoo yun. Kahit walang-wala pa ako, kumbaga hindi pa ako ganun ka okay, sumasama ako talaga kung sino yung mga magagaling, mga may kinikita. Gusto kong mahawa eh. Gusto kong mahawa talaga. Oo. Ang kinababaliwan ko na sasakyan nun, yung mga Pajero. Ang ganda. Kasagsagan niya nun. Gandang-ganda ako sa Pajero noon, noong time na yun. Sabi ko, magkakaroon ako. Ilan yung manager doon na nakakuha talaga ng Pajero? Edson Ramos. Dami na naka-Pajero talaga. Yan. So, nag-join ka 97, turning point mo 6 months. Ilan taon ka sa FLP po, Coach Fernan? 8 years. 8 taon ako doon. Kami yung mga tipong last standing, no? Naglilipatan na sa mga binary yung mga kasama. Binary, yes. Kami Yes. nandudun pa kami, nag-stay pa kami. Kami, matagal, hindi kami basta natitinag eh. Ganun kaya naiwan din ako talaga sa mga bagong opportunity, no? Yung iba, yumaman ako, naiwan talaga ako. Kasi attitude talaga ni Coach Fernan yun is focus lang. Hanggat nakikita ko naman na okay yung company, okay ako, diretso lang ako, tuloy lang ako. 8 years. Ako, Chachi, ano yung next question natin kay Coach Fernan? Opo, kanina kasi talking about struggle, no? So, follow-up question lang po, di ba po usually time, family, or money po yung usually na dahilan para di po magtuloy yung journey? Sa inyo po, Coach Fernan, ano po yung naging challenge sa inyo? Money talaga. Sa family, wala akong problema, no? And sorry for the word, no? Kasi kaming magkakapatid, kanya-kanya kami, wala kaming pakialaman. Ang mga magulang ko may edad na, no? And wala talagang kanya-kanya kami, sariling buhay kami, kanya-kanya. Kaya hindi ko problema yung family. Ang problema ko talaga at the time is pera talaga. No? Doon ako nanggagaling kung bakit gusto kong maging matagumpay. Baon ako sa utang, tapos kung mabili yung gusto ko, kung makain yung gusto kong kainin, lagi ako nagko-commute, lahat ng hirap ando doon. Pero wala akong pakialam doon sa situation na yon. Basta ang focus ko, alam ko one day mababago yung buhay ko. So continuous lang talaga ako. Pero tama yung... Sige, Coach. Pera talaga ako, hirap. No? Pera. Kasi that time wala ka pang asawa. Wala pa. Okay. Kasi Coach Hachi, di ba? Maganda yung sinasabi ni Coach Fernan, yung focus niya doon sa goal niya. At the same time, yung word na walang pakialam. Kasi minsan tayo mga Pilipino, pag may mga especially network, apektado tayo sa sasabihin ng nanay mo, ng tatay po, ng kaibigan mo, ng mga tao nakapaligid. Pero ang ganda ng mindset ni Coach Fernan na nakafocus lang siya doon sa gusto niyang mangyayari. At the same time, nararamdaman niya. Malaking factor yon, Coach Fernan, no? Yung nararamdaman mo, no? Yes, oo. Malalim kasi manifestations yun. Oo. Malalim kasi pinagagalingan ko. Gusto ko talaga mabago yung buhay ko eh. Oo. Ganun, grabe, no? So siya ang ano niya, yung money. Pero most of the time, yung iba naman nagiging excuses because of the family. No, Coach Fernan. Anong masasabi mo doon sa mga ang excuses hindi magawa ang business because of the family or minsan yung time nila? Lalo nilang patunayan sa family nila na tama yung decision nila, kaya nila to gagawin. Kasi kung hindi malinaw sa'yo na magtatagumpay ka rito, kakainin ka talaga ng pamilya mo. Kung ano yung pagpipigil nila sa'yo na huwag kang magganito, mag-network marketing, talagang susunod ka na lang kasi wala kang mapatunayan. Bilisan mo na magka-resulta, tatahimik din ang mga yan. One day susuporta yan. Yung iba nga, ginagawang biro na lang,
ikaw naman, challenge lang naman kita nun, kaya kita nini-negative eh. Oh, pero totoo mo, sinusuportahan kita kasi kumikita na eh. Di ba? Bilisan nilang magka-resulta. Patunayan nila. Ipaglaban nila. Kasi para din naman sa pamilya nila yun. Correct. Okay, meron din akong tinuturo dyan, no? Kapag kontra yung asawa mo, okay, sabi mo sa kanya ganito, sweetheart, gusto kong mapag-aral ang anak natin sa magandang school. Gusto ko lumipat tayo sa magandang bahay. Gusto ko makapag-travel tayo. Pwede mo ba akong bigyan ng solusyon kung ano yung pwede nating gawin para marating natin yan? Isip ka. Babalikan kita after 1 hour. Okay? So, after 1 hour, balikan mo. Ano, sweetheart, may naisip ka ba na paraan para mabago yung buhay natin, makalipat tayo sa magandang bahay, okay, mapag-aral natin yung anak sa magandang eskwelahan, makapag-travel tayo, mabili natin gusto natin. Wala siyang masagot. Ako may nakita ako, sweetheart. Gusto ko suportahan mo ako rito. Kung kinakailangan samahan mo ako, may aatinan tayo. Wala ka, pwedeng mabago yung buhay natin dito. Ganun. Pwede. Ano naman? Sabi ng asawa, ano ba yan? Galing ka ng trabaho. Maga ka na uuwi. Kasi, Achi, noong time na yun talaga, after the training, may tinatawag na meeting after meeting na usually talagang inaabot ng maga. Ano po yung masasabi nyo doon during that time, yung mga members? I-mindset mo na yung asawa mo, kausapin mo na, maging honest ka kaysa yung nangangapa. Ang bababae ka yata eh. Mga ganun. Unahan mo na. Sabi mo, sweetheart, give me 6 months. Itong situation. 6 months, gagabihin ako. 6 months, medyo ang oras natin hindi masyadong quality. Kasi meron akong gustong mabago sa buhay natin. But I promise to you, after 6 months, okay na tayo. I-challenge mo siya. Oh, kaysa naman, sweetheart, lagi nga tayong nakikita, magkasama tayo, pero pagkain lang, di natin alam saan natin kukunin. Pambayad ng bahay, di natin alam kung saan kukunin. Gusto ko magbago buhay natin. Suportahan mo ako. Unahan mo na. Communication. Okay. Communication. Pero, Coach Fernan, paano mo na-manage yung time mo? Nagwo-work ka. Okay, nagwo-work ka. Definitely, that 8 hours po yan. Tama po. Then, pupunta ka sa opisina para ikaw ay mag-training. Yes. So, paano yung activity mo to market? Okay. Ang presentation kasi sa amin, no? Hanggang merong gabi. Sa gabi ako, 5 p.m. lang ang pawn shop eh. Okay? Magpapaalam nito sa boss ko noon. Eksaktong 5, alis na ako. Minsan earlier, pinapayagan ako kasi kaklose ko naman yung boss ko eh. So, hanggang gabi na ako ron. So, wala naman akong pamilya na nag-aalala sa akin eh. Hanggang gabi na ako noon, hanggang madaling araw. Sa Mr. Donut, 24/7 kami ron. Doon, nagtitraining. Yun, sa Pizza Hut, sa tabi ng Pizza Hut. Oo. Sa Green Hills. Nagtitraining doon yung upline ko, nagsusulat lang yun sa tissue, kaya meron tinatawag na 10 napkins presentation eh. Lang sinusulat. After nang magsulat, mag-training, kinukuha ko yun. Kinikip ko yun, tinatago ko yun, inaaral ko pa yun pagdating ng bahay. Ganon. Kaya talagang nakopya ko. Lagi kang kulang sa tulog, no? Oo, lagi talaga kasi. Kaya payat ka talaga nung that time. Oo. Totoo yun. Okay, Coach Fernan, ano naman po yung masasabi nyong naitulong ng M&M? Not only on financial aspect, but also yung personal development as person. Actually, dyan ako sa side ng personal development, no? Kasi ako talaga tamad mag-aral. Inaamin ko sa inyo yan, no? Pero nagbago lahat yan because of network marketing. Isa ako ngayon sa pinakamasipag mag-aral. Ang school ko, YouTube University, ang dami kong book. Nagbabasa talaga ako. Ngayon, dati hindi ko ginagawa yan. Wala akong motivation para gawin yan. Hindi ko alam, basta lumabas yung desire na gusto ko matuto. Nagulat din ako. And alam niyo, sa school dati, takot ako sa recitation. Pag recitation, nagtatago talaga ako. And kung kailan ako nagtatago, at saka ako tatawagin ng teacher. Umiiwas ka ng tingin. Kaya ang ginagawa ko, pag merong question, recitation, nagtataas na lang ako ng kamay. Marami nagtataas, nakikitaas na lang ako. Alam din ng teacher ko, nagpapanggap lang ako, tinawag pa rin ako.
Hindi ako makasagot. Ako yan yung mga classmate ko, kahit ng twin brother ko, hindi ako magaling sa school. Pero pagdating sa network marketing, glory to God, no? Talagang dito tayo gumaling, humusay. No? Oo nga. Dati takot ako magsalita, pero ngayon kahit thousands of people nakikinig, nagsasalita tayo. Paminsan-minsan, nag-i-English pa tayo. Yun, oh. Yun. Develop talaga yung confidence. Grabe. Oo. Grabe, no? Coach Fernan, no? Yung years ng pag-i-stay mo sa network marketing, ngayon naging very fruitful na, di ba? Sabi nga, di ba, yung promise ni God sa Jeremiah 29:11, halos lahat ng networker that time, actually, maririnig mo sa kanila yan. Yan yung, kumbaga, yun yung pinagkakapitan nung time na mga pag ikaw ay nandun sa struggle point. Coach Hachi, ano pa yung isang magandang tanong mo dyan? Opo. So, curious din po kami, mentor, no? So, nung time nyo po na need po na magbenta ng mga products, so, paano nyo po ginagawa yung pag makabenta ng marami? Kasi, na-experience ko rin po yan doon sa aking previous company na sinalihan na talagang hindi po talaga madali. So, kayo po, paano nyo po na-handle yung selling? Kasi hindi ka kikita no? Pag wala kang benta no? Tama, Coach Fernan? Oh, yeah. Honestly, yan talaga yung pinaka mahirap na side ng network marketing. Kasi ang sentro ng traditional MLM talaga, products. Yan kasi kinukuha lahat yung kita ng may-ari, pambayad Commission. Pang-commission sa mga tao, yan lahat kukunin Kaya ang products talaga mahal, overpricing yan. Lalo na ako, American company yung sinasalihan ko, sobrang mahal talaga ng products. Ang presyo, 3,000, ganon, 3,500. Mahal talaga, isang products lang yun So mahirap talaga magbenta. So kung ang tinatanong niyo sa akin, gaano ako kagaling at kung may naalala ako, nakabenta ako ng marami, wala Kasi para sa akin, yun ang isa sa mabigat din, magbenta. So, ang ginagawa kong style sa pagbebenta, hinahanap ko lahat ng downlines ko na inactive na. So, itong mga inactive na to, sinusuplayan ko ng product. Sila yung binebentahan ko. At least alam na nila yung produkto. So, yun, yung mga bibili na yun, bibigay ko ng member price, walang tubo. Ang importante sa akin yung points. Kasi tama. Gamitin ko as my maintenance. At least hindi na galing sa bulsa ko. So yun yung diskarte ko. Pero yung makabenta talaga, ang hirap. Pero naranasan ko rin talaga mag house to house. Kasi pinagawa sa amin yan. Alam mo, nagde-demo kami. Bawat product kailangan mo i-demo. Halimbawa yung absorbency. Kailangan may betadine ka. Kailangan meron kang mineral water. Kailangan may base pa. Diba? Kailangan may styrofoam ka para din sa fish oil. Fish oil, diba? May mainit na tubig ka. Dinidemo na yan. Kailangan kailangan mamangha yung mga nanonood, nakikinig. Yun kami para bumili. Para lang makabili. Oo. Pero para makabenta ng marami, wala akong maalala. Meron sa last company ko. Pero ang style naman is magpapa-invest ka. Para kang nagpapabili ng rank. Ganon, Auto Sapphire, worth 700,000. Wow! Naranasan ko, may na-close akong ganon. Pero alam nyo, talagang di ko iniiwan yon. Mabigat kasi hanggat di naubos yung product niya, I support him or her para kumita siya. And in realization, no, para sa akin is, ang hirap. Magkano lang kinita ko doon, pero habang hindi ubos yung produkto niya, para niya akong alipin. Pupuntahan ko siya every month para tulungan, mag-present, magbenta. Ang hirap talaga. Yan kasi ang kalakaran sa network marketing, no, sa traditional. Traditional, yes. Oo, magpapa-invest ka. Yung iba, pabibili ng mga malalaking package, family package, investment talaga. Yun ang inayawan ko talaga. Yun ang mabigat. Hindi kaya ng konsensya ko. Yung gano'n, magpa-invest naman ng magpa-invest. Yun. Pero Coach Fernan, kailangan yun, di ba? Kasi nga may tinatawag na maintenance. Yeah, totoo yan. Ako, I'm using product. Kasi yun yung ginagamit ko as maintenance. Pero minsan talaga, pag kapus ka pa, kailangan mo talagang itinda. Or else, wala kang pambili next month. Kasi hindi ka pag kumikita Or
Hindi mo makukuha yung income mo. Tama ba ako doon? Hindi mo makukuha talaga yung income mo. Pag wala kang 100 points, kung familiar kayo sa 100 QB, CB, pag nakalimutan mo yan, wala kang makukuha. Actually, may mga ganyan, nakalimutan talaga nila, sobrang busy. Iyak, walang nakuhang komisyon. May mga case na ganun talaga. Na kailangan mo bumili ng product or magbenta para makuha mo yung income mo. Yes, oo. Yung iba naman ang ginagawa, nagbebenta no sa mga sa panahon ngayon no, sa Lazada, sa mga bagsak presyo, ganyan ang nangyayari. Yan ang sakit sa traditional MLM eh. So kami na maliliit no, na nagtitinda sana ng product paunti-unti, may customer ka na inaalagaan, kumukuha sa'yo, magugulat ka one day, ayaw nang bumili sa'yo. Yung pala may nakukuhanan na sa Lazada na mura. Ayun, yeah. Yung mga nasa taas na bumili ng position kasi may pera sila eh. Kaya nilang gawin yun eh. So kinalaban nila yung mga maliliit na distributor. Yan ang sakit ng traditional MLM. Pero maganda kung sa maganda. I-follow up ko lang, Coach Fernan. Nabanggit mo kasi those company getting the expenses. Reason why kung bakit nagmamahal ang product. Yes. Diba? Di talagang sobrang hirap talaga dahil how much, gano'ng kalaki yung possible na multiplication neto versus dun sa at cost ng product? Para aware lang doon sa mga nakikinig sa atin right now. Ay nako, yung pagka kinumpute mo talaga no, kung meron kang kausap na mga tagaloob no, ang multiplication talaga niyan 8 times, 10 times, even 15 times. Oh! Yes! Grabe tuhanan yan. So meaning yung 100 pesos cost ng product, pwedeng maibenta ng 1.5? Pwede. Ganun lang siya. Yun lang ang talagang value niya. Oo. Because of the promises ng income, kaya meron ito. Yes, oo. Kaya ang mindset talaga dyan, marketing plan para mag-join ka. Yung products hindi talaga doon. Oo. Eto, any chance, gaano karami sa isang buwan yung nabenta mong product? If you remember. Siguro malaki na yung 20,000. Magkano yung maliit lang 20,000? kasi hindi, ang hirap eh. Basta I see to eat, may 100 points ako na maintenance. Pag nagawa ko yon, okay na ako. So hindi ako nag-enjoy sa pagtitinda, sa pagbebenta. Hindi mo talaga forte, kumbaga. Hindi gustuin ko man, alam kong mabigat. Alam mo, nakakakonsensya, may sakit yung anak, kausap mo yung nanay, alam mong mahirap lang sila. Pero sa ganda ng products, dinemo mo, nagustuhan, bibili, pero alam mong di mo... Hindi afford. Hindi afford. Oo. Kukunin yung pambili. Saka yung kalabaw, pinagkakakitaan nila yung kalabaw. Saka gusto ang gumaling yung bata. Nakakonsensya rin talaga. Ang hirap. Okay. Oo. Coach Hachi, next question natin. Gumaganda yung tanungan natin eh. Oo nga eh. So, ano naman po yung unforgettable na maybe worst thing na hindi nga unforgettable nga, so hindi malilimutan, na muntik na magpa-quit sa inyo kung meron po? Ang word na quit, wala sa vocabulary ni Coach Fernan. Wala nung network marketing ako. To tell you honestly, wala sa vocabulary ko kasi galing na ako sa hirap eh. Talagang naka-mindset na ako, ang network marketing the best, mababago yung buhay ko. Pero sasagutin ko yung tanong mo, Coach Hachi, no? 2009, 2010, yan yung worst time sa akin, no? 2007, 2008, kumikita na ako ng 500,000 no, sa isang company. Wow. Isipin nyo to kumikita na ako ng 500,000 sa isang company. Even 1 million, tinita ko. Pero nung kalagitnaan na ng 2009, believe it or not, bumalik ako sa 10,000. Na-reach ko na yung highest rank, no? Hindi man highest, pero halos nandudo na, ang taas na. Bumalik ako sa mababang rank. Kasi iniwan ako ng mga leaders ko na may utang sa akin. Ow. Yeah.
may utang sa product, hindi maliit na pera, lalaki ha. Mm-mm. Halimbawa, yung isang box na worth 10,000, 50 box hiniraman ako. Isipin nyo yun, no? Tapos, dumating pa sa point na, alam nyo, dun sa dati naming company, may nagpapaluwal yung warehouse, no? Bibigyan ka ng maraming stock, may point yun. Marireach mo yung rank mo. So, let's say, downline kita, Coach Maki, Coach Opo. Ali, tutulungan kita mag-ambassador. Then you promise to me na gagawin mo to ng tama. Tutulungan mo ako, pero ano ginawa mo, iniwan mo ako sa ere. Tambak yung product sa akin, ang laki ng utang ko sa warehouse. Ito yung matindi. Every commission ko, binabawasan nung warehouse. 20%. Halimbawa, I'm earning 500,000. Ang makukuha ko, 80% na lang, yung 20% binabayad dun sa sa utang. binabawas. Oo. So, laki ng natatapya. Yung tax pa. Yung product, ano ginagawa mo? Nasa akin. Kaya nga meron akong napahiram ng 50 bucks na hindi naman ako binalik sa akin. Hindi ka binalik. Hindi binalik. Kaya, ang dami kong experience na ganyan. Ang dami kong kaibigan na wala sila dahil sa utang. Kaya mahirap na... Yung number one rule yan, no? Coach Fernan, na hindi ka dapat being upline. Hindi ka dapat nagpapautang sa mga Hindi members. dapat. Magkakaroon Wala ka ng talaga. maraming kagalit, marami kang kaaway. Masisira yan. Iiwas na sa'yo, di ka Oo. nakakausap. Natuwa ng way para wala kayong communication. Ganun na. Yung dating may magandang communication kayo, mawawala. Kasi may hiya na Yun ang magpakita. experience ko talaga. Oo. Grabe, no? Imaginein mo na nasa highest rank ka, kumikita ka ng 500,000, even 1 million, bumalik ka sa 10,000 pesos. Okay, mapapakwit ka talaga, di ba? Oo. Pero I didn't quit. Ano po yung ginawa nyo? Iniyak ko sa Lord yun, lumuhod talaga ako. Yes. Meron akong isang church na pinuntahan, meron silang cubicle na prayer room. Iniyak ko talaga yun. Humingi ako ng chance ulit kay God. Sabi ko, give me another chance, pagbubutihan ko na yung pag-handle ng pera. Yung mga distributor ko, yung iba, hindi nila ako nakikita kasi may presentation kami sa Quezon Avenue, sa Max Restaurant, hindi ako ma-attend. Pinagbibintangan nila ako, nasa ibang MLM na ako. Pero natatawa lang ako. Kumahataw ako sa bigan, kung saan. Nakabalik ako. Bumalik yung earnings ko na nawala. Isipin mo nagkaroon ako ng Innova ron. Hindi lang Innova. From down ako, nag-bounce back ako. Naka-BMW na ako nun. Wow. Pero hindi naging reason sa akin na lilipat na ibang company. Same company pa rin. Yun pa rin. FNP pa rin yan, FNP. No, iba na. Iba na. Iba na. Oo. Tapos Pang ilang company mo na yan? Pangalawa pa lang yun. Pangalawa. Pangalawang company. Oo. Kasi sinasabi ko is tumaas ako, bumagsak, pero hindi ako lumipat ng ibang company. Dahil ang problem, hindi yung company, ako. Mali yung mga decision ko. So, ginawa ko, tinabaho ko lang ulit. Maraming iba kasi, pag bumabagsak, ang nagiging solusyon, maghanap ng ibang company. Oo. Tama. May nakita. Sa sarili mo, baka ikaw may problema. Hindi yung company. Correct. Yes. Ang company may problema, binenta na, kung ano man, baon na sa utang, ayun. Pero, nilipat ka, ikaw may problema, mali. Kahit ka pumunta, wala kang mararating kasi ikaw nga yung may problema, hindi naman yung company. Maano ako dyan sa paglipat, Coach Fernan. May mga leaders kasi na pagka naramdaman na yung ganyang pagbaba ng income, usually may mga nag-o-offer. May mga promises. Marami akong kilalang leaders na offeran. Doon ako kasi may offer eh. Do you have any experience about having that kind of offer na, Fernan, dito ka sa amin. May ganito ka, may ganito. Actually, hanggang ngayon, may mga nag-offer sa akin. Kinukuha ko yung 001. Mga kaibigan ko from Until now? dating effort. Until now. Oh. Kahit pakita ko pa yung message eh. Pero kaibigan ko rin yon at napakayaman na rin yon. May-ari na siya ng company. Pero kasabayan ko lang siya. Oo. And yun nga, pagka-clear kasi sa'yo yung kumpanya na ginagalawan mo, kahit
offer kaliwat kanan, hindi ka matitinag. Matitinag ka lang naman pagka hindi clear sa'yo yung ginagawa mo. Yung kumpanyang ginagalawan mo, hindi clear sa'yo kung anong kayang ibigay sa'yo. Matitinag ka talaga. Kasi pag clear ang sinasabi mo, you know all the details of the company, na vision mo, Achi, kung saan ka papunta. Although, maybe siguro dahil nga dun sa mentality ni Coach Fernan na focus at never niyang inisip yung mag-quit. Yun siguro yung isa sa mga magandang naging attitudes ni Coach Fernan, no? Para di Tsaka siya... yung faith niya. Ang laki ng faith yung faith. Napaka-importante yan. Parang may common denominator sila nung last guest natin na pareho sila nakafocus eh. And remember, 500 si Doc. Nag-struggle siya sa 500 na naisip niya. Pero si Coach Fernan naman, 500, iba to eh. Na-reach niya na yung highest point ng income. Iba yung kwento ng 500, wala ka pera, kahit 500, lumabang ka. Pero yung kay Coach Fernan, from 500 million, 500, half a million, tapos 10,000 income pa. Parang matuturete ka nun, parang naramdaman mo na yung may pera ka, tapos biglang mawawala. Yun yung iba sa grabe. Ang hirap nun. Maraming ako sa nakikita ko, Coach Fernan, no, maybe some of the networker, the reason ayaw na nila dun sa baba. Diba? Parang ayaw na nila mag-start ulit. Yes, ayaw na mahirap. Yes, kaya gagamitin na lang nila yung skills nila or maybe yung knowledge nila para kumapit sa ibang company since secured sila dahil may daily income, may monthly income. Tama po ba ako doon, Coach Fernan? Tama. Kaya nga ang totoong may skills, kapag meron ka niyan, bumagsak ka man, kaya mong bumalik ulit. Kasi you have a skills eh. Meron kasi nakachamba lang, na-reach yung taas, kumita, pero hindi alam kung ano yung hirap. Kaya nung bumagsak, di nila matanggap. Pero pag ikaw, totoo kang merong skills, bumaba man ang situation mo, kaya mo uling umangat kahit saan pa. Yung iba takot na start eh. Takot na magsimula uli. Bakit? So, di na raw nila kaya, may edad na sila. Kumakapit na lang sa isang kumpanya na kahit may problema na. Ganon. Yung, parang ano yan at tingin ko dyan, Coach Fernan, naulit sa'yo yan Alam ko, naulit sa'yo yan. Naikwento mo yan last time. Mamaya balikan natin. Coach Hachi, ano yung susunod na tanong? Paalala mo sa akin yun, Coach Hachi. Ipapakwento natin kay Coach Fernan. Yung, tanda mo 500,000, nag 10,000. Meron pang isang kwento yan. Paalala mo sa akin. Ano yung next question natin? Para ma-highlight na yung question. Oo. So, very inspiring yung pong inyong faith, napakalaki po, no? Nakita ko na twice na talagang na-save kayo nung faith ninyo, no? So, even though na may mga negative po ngayon, marami na negative about MLM, ano naman po yung mas marami pa din po na nagagandahan sa MLM. So, sa mga naglalabasan pong MLM ngayon, ano po yung magandang impact nito sa Pilipinas? Ano po sa tingin ninyo? Okay. Ang MLM talaga, blessing talaga no sa sambayan ng Pilipino. Actually, hindi lang sa sambayan ng Pilipino, sa buong mundo, no? Worldwide. Yeah, worldwide. Napakaganda talaga ng idea ng network marketing, no? But sometimes may mga sumasabay, no, na mga sinasabayan yung ganda ng network marketing ng mga maling opportunity. Okay? Na yung kung di ka magiging maingat, akala mo tamang kumpanya na napapasali ka sa mali. Kaya maraming tao may mga bad experience at nagiging negative sa network marketing. Kaya naging madumi ang network marketing. Hindi naman talaga madumi. Nagiging madumi dahil may sumasabay na mga maling kumpanya na akala mo lang tama, akala mo lang maganda, pero hindi. So, napasali ang isang tao doon, word of mouth, ganito, ganyan. So, nagiging negative. Kung familiar kayo sa word, nasunog na ako dyan eh. No? Maraming ganyan. Nasunog sila. Bakit? Simple lang. Mali yung sinalihan. Why Coach Fernan? Why Coach Fernan? 28 years in MLM, never akong nasunog. Never akong nagalit sa network marketing. Never akong nag-negative na inis sa network marketing. Sobrang ganda ng MLM
intindihan mo, yung palang ma-open yung mind mo, mabuksan sa opportunity, no? Yung pag-iisip ng tama, lamang ka na, doon pa lang eh. So, malaking tulong ang MLM sa madalit salita sa lahat. Kung gagawin lang talaga ng tama ng owner, ng mga distributors, tamang produkto, tamang marketing plan, balansyado, walang problema. Maganda talaga ang MLM. Oh, Right ka. Alam mo, Coach Achi, Coach Fernan, maybe tama po, no? Minsan company. Minsan din distributor, Coach Fernan, eh. They Oo. make promises, pero Ah. yet, alam nyo po sa grupo ko, some of them, they join one network marketing na they have a promises, pero imagine mo yung investment ng mga OFW, pero alam nyo po yun. Kaya napapagtatanto ko, minsan, depende rin ho sa team eh. Tama po ba ako doon? I agree. Malaking yung factor, no? Dapat mga tamang tao yung kasama mo and tamang distributor talaga. Kasi distributor din minsan ang sumisira, no? Kahit anong ganda ng company. Okay. Now, Coach Fernan, bago ako mag-move on doon sa next question, tumaas ka na, nag-down ka sa 10,000, and I remember the first time we met ni Coach Fernan through Zoom by Coach Ferd. Siya yung nag-closing sa akin that time. Supposed to be Achi, February pa lang, join na ako. Nagkaroon lang ng konting pero dito pa rin pala ako. Kasi nakita na may tanong ako sa kanya that time na open close. And that time pala, Coach Fernan, yun yung kinikwento mo ng pandemic. Ano yung kwento ng bahay mo na kaya ka nagkwento ko, Achi, na naalala ko yung kwento ni Coach Fernan na sinabi niya 500, 10,000. Ito yung kwento na hindi ko makakalimutan na kinento sa akin ni Coach Fernan. Bago yung follow-up question ko, Coach Fernan. Share mo naman sa amin. Pinilabutan ako nung tinanong mo yan. Biglang na-remind uli ako, no? In my third company na to, third company. So kumikita tayo and nagkaroon ng pandemic, no? Meron tayong bahay sa Quezon City, no? Naka-mortgage yan, binabayaran natin. 7 taon ko na nababayaran. Kaya lang nung nag-pandemic talaga, sinadya akong magbayaran. Kasi walang mayaman, walang mahirap ng pandemic. Hindi natin alam kung kailan matatapos yan. So, di talaga ako nagbayad. So, ang mindset ko, siningil ako, babayaran ko lang lahat ng kulang ko, lahat ng utang ko. Ganun lang, kasi no? But so happen, ang ginawa ng bangko sa akin, no? Dumaan sa sa due process. In-auction agad yung bahay ko. Napuntahan ko, hinahabol ko, sabi ng sheriff, hindi namin ma-close to, bangko lang ang pwedeng mag-close yan. O pahinto, pa-stop yung auction. Ako ang priority bumili dahil ako may-ari. Pero isipin mo, ang balance ko lang 3 million, mga 3.8. Pinababayaran sa akin 9 million. Natang ko kukunin yung 9 million. Diba? Kaya ka nga naka-mortgage eh. So talagang alam nilang hindi mo kayang bayaran. Ang goal nila, ilitin talaga yung bahay. Ilitin talaga, totoo. Iniyak ko talaga yun, kami mag-asawa. Ang payat ko nun, di ako na makatulog talaga. No? And ang dami kong kinausap, hinga ng tulong, pero wala ring magawa. Hanggang sa may nag-advise sa akin na isang negosyante na inuutangan ko na kahit bigay ko yung titulo sa kanya, bayaran niya muna yung bahay. Sabi niya, negosyante, nakakaintindi. Sabi niya, Fernan, 9 million, mas maganda pa dyan yung makukuha mo. Hayaan mo na. Let go. Yeah, let go mo na yan. Hindi tama na decision na bayaran mo yan. Nahimasmasan ako nung sinabi niya yon. Ang ginawa ko, kinumpute ko yung years na tira namin doon, pagtira namin, saka lahat ng binayad ko. Kinumpute ko, lumabas, parang nag-renta lang ako. Gumaan yung pakiramdam ko. Pero kasabay nun, yung company na ginagalawan ko, binenta. Patong-patong talaga. Hindi mo alam saan ka kukuha nun. Gandang-ganda ka sa kumpanya mo, mahal na mahal mo yung kumpanya mo, tapos biglang binenta. Nagbago yung marketing plan, tumaas yung presyo ng product, humirap lalo yung marketing plan. Sabi ko, yari na. Yun yung huling story ko dun sa sa huling company ko bago ako nakakita talaga ng
blessing ng kumpanya. Yun, Coach Maki. Masakit sa akin yan. Walang time ng bahay na. Ano naman, Coach Fernan, first car ko, nakuha ko 2018. Binabayaran ko na ng 2 years. Dumaan ng pandemic. Same situation, hindi ko rin nabayaran. First car ko, Chachi. Talagang hinataw ko yun na wala kailangan mag-let go. Imagine mo, pinababayaran sa akin ng bangko, 720. Di para akong bumili rin ng bago. O, tama rin yung naging desisyon. So, mas magaan kung mag-let go. Yan. So, ngayon, Coach Fernan, nakabawi ka doon. Hinataw mo yung 10,000, 500,000, 10,000, hinataw mo. Now, kailan mo natagpuan si Libgood? Yan. First time in my network marketing, walang nag-invite sa akin. Nag-church ako ng January 15, 2023. Pagdating ng bahay, no, after lunch, yung kamay ko dinala sa laptop, and then tinype ko lang, what are the latest, no, or top MLM right now, 2023. Tumambad sa akin talaga. Number 1, Libgood. Number 2, Amway. Number 6, Young Living. Number 8, Forever Living. Yun yung mga kilala ko eh. Sabi ko, ano tong Libgood? Ayun na, nag-search na ako. Tinignan ko. Chinek ko talaga. So, meron na rin akong desire na maghanap, no? Kasi nga, may problem yung company namin. Although, kumikita pa ako doon. Oo. Nag-300,000 pa ako doon eh. Alam nyo, yung nire-research ko na, hawig na hawig. Una, nakita ko yung product, yung Trick Oxide. Yung huling company ko, bago Libgood, ang products namin, nitric oxide. So, talagang merong similarity, no? Tapos, sinesearch ko na si Ben, yung buhay ni Ben, nire-research ko, okay? Merong isang nag-post doon, classmate ni Ben, no? Ben Glinsky, may-ari ng Libgood. Sabi niya, you know Ben? Ben is my college roommate. And ang gawain daw ni Ben, no? Eating ramen, college di ba? Tapos, laging hawak cellphone, and every single day daw, nagsusulat ng $1 million check. Parang declaration. And then, nagulat na lang daw siya, isang araw, may-ari na ng isang company si Ben Glinsky. And I slightly jealous, sabi pa nung nag-post, no? Classmate niya. May nag-thumbs up. Alam mo kung sino nag-thumbs up? Yung bumili ng company namin. So, dun pa lang, makikita mo na eh. Halimbawa, ikaw yung bumili, Maki, nasa isang kumpanya ko, binili mo, iba na may-ari, ikaw na. Ikaw yung nag-thumbs up dun sa post na yun. So, para sa akin, galaw ng Lord talaga, ang daming sign. Ako kasi meron akong tinitignan talaga before I joined. 3 things. Company stability, chinek ko talaga yung stability ni Ben. At yung dati niyang huling company niya, alam ko lahat. Yung marketing plan nun. Tapos yung products, tinignan ko, okay lahat sa akin. Marketing plan, okay lahat sa akin. Nung napanood ko yung landing page, wala na, sabi ko. Kumakabog na yung dibdib ko nun. Hindi pwedeng hindi ko to gawin. Alam ko na agad, puputok to. Sabi ko, sasabog to. Ang tanong, paano ko gagawin? Wala naman sa Philippines. Nag-message ako sa mga vlogger, no? Yung mga nasa YouTube, mga nakunan, Amerikano. Well, no one will answer, no? Sa query ko. Sayang Talaga. Hinanap ko si Nauder sa Facebook, sa Messenger. Nag-try lang kami. Minessage ko, sumagot. Ipo, founder, isa sa owner, sumagot via voicemail. Madaling araw, 2:00 na madaling araw. Nag-leave ako ng message, sinagot niya ako. Ang tanong ko sa kanya, hi sir, sabi ko, it is possible doing Libgood here in the Philippines? Sumagot siya via voicemail. Sabi niya, yeah. In fact, I have a back-to-back Zoom, sabi niya. May umatin sa Iloilo, sa Malaysia, Indonesia. Sabi ko, wow. And then, yun na. Sabi ko sa kanya, who is my enroller? Can you please give me a right person to become my sponsor? Sabi niya, if you are not committed to anyone, I will give it to you to Jessie Garcia. Binigay niya ako kay Jessie. Nag-message si Jessie sa akin. Okay? Ayun na, usap kami. Hola, sabi niya, Espanyol eh. Half Spanish, half English eh. Yun, nagkamustahan kami. Nagpakilala ko. Tapos nagtanong ako, pero yung tinanong ko, alam ko na yung sagot. Para lang magkaroon ng communication, no? And then, binigay niya sa akin yung landing page niya. On the spot, nag-join ako.
alas 3 ng hapon. January 17. I-search ko ng 15, inaral ko magdamag. 16, inaral ko pa rin. 17, naghanap na ako ng makakausap, si Nauder. Okay? And then Jessie, 3 p.m. ng hapon sa Pilipinas, nag-join ako. And then, nag-start na ako magtatawag. Inisa-isa ko na. Musician ko, of course, yung wife ko. Pinsan ko, si Coach Ferd, kasama ko sa dating company, hindi ko siya pinosisyon. Heart to heart ko. Kasi baka, alam mo na, nasa ibang company kami eh. Baka isipin, kahit kapatid ko yun eh. Pero, nung present ko, nabaliw, na-join agad. So, isa-isa ko talaga. And lahat ng mga kaibigan ko, pati sa old company, sinendan ko. I don't care kung mag-join sila o hindi. Basta sinendan ko dahil alam kong puputok to. Yun ang nangyari. Yung mga kaibigan ko na ayaw sumama sa akin sa dati kong company, nagulat din ako. Pagdating sa Ligod, sumama sila. Napanood lang yung landing page. And the rest is history. Yes. Bali, Coach Fernan, you're the first Filipino, although may mga kasama ka sa Zoom coming from Iloilo, pero ikaw yung nagtuloy. Wala nang iba. May nauna sa akin actually, no, na member sa Live Good, no, sa Philippines. Okay, may nauna sa akin. Pero wala silang presentation na kagaya ng DMW, no. Ako from day 1, nag-join ako ng January 18. January 19, humingi ako ng slide presentation kay Jessie. Nag-present na ako. Ang uma-attend namin, 14 lang kami. Unang presentation ko, 8 o 14. Kasama na yung asawa ko ron, ha. 14 lang kami. Okay? Pero araw-araw yun, nadadagdagan. Naging 30, naging 60, naging 100. Hanggang sa Abot nga ng 1,000 pa eh, Coach Fernan. Oo. Yes, na hindi makapasok pa nga eh. Yeah, at pati yung ibang grupo na hindi taga Dreammakers, nagjo-join. Yes. Oo, ganun. Grabe no. So nakita na natin no, Coach Fernan, yung hirap no, yung hindi naman siguro hirap, maybe it's a learning experience nyo po sa traditional networking hanggang gumaang ngayon. Ano po yung advantage na nakikita mo sa now na trending na subscription business that we have right now? Sobrang ganda, grabe, no? Ang gaan talaga. Kahit ako di makapaniwala. Actually, wini-wish ko na to nung nasa traditional MLM pa lang ko. Pero wish na lang, sana wala na lang maintenance. Pero, alam mo yan, walang maintenance, pero tumatakbo pa rin yung company, kikita pa rin yung owner, yung may-ari. Sana, hindi ganun kamahal yung products, pero quality. Wini-wish ko lang lahat yan Sana ang marketing plan, ganito lang, ganyan, kasimple. Nangyari lahat In my former company, ladies and gentlemen, to become a diamond din. Okay? Ang ina-apply kong system, power of 3. Pero ang mini-maintain, 9,000 pesos. Ako, 9,000. Yung tatlo, 9,000. Yung siyam, 9,000. 1,000, 9,000. That is 9 million sales in a month to become a diamond. Para sa 500 o 400,000 every month. Then back to zero. Uulitin muli next month yun. 9 million sales ulit. Pag hindi mo nagawa yun, sorry, hindi ka diamond. Okay? Ganun kabigat. Pero nagagawa ko yun sa dating company. How much more pagdating sa subscription? Sa subscription, ang i-maintain mo lang, nung time namin nun, 560 pesos. Mababa pa ng dollar nun So, pag kinumpute mo, 560 pesos, times mo sa 2,500. Power of 3 rin. 3, 9, 27, 81, 243, 729. Alam nyo, sabi ko, 1.4 million lang diamond versus 9 million. Ang layo Sobrang layo. So, nakita ko talaga ang Live Good na napakadali. Kasi dati ko nang ginagawa. Sa last 2 company ko, Power of 3. Yun talaga system ni Coach Fernan. Tao-tao. Ayoko kasi nung bilihan ng rank, bilihan ng pagka ang company, may tao tayo na dadalhin. Pag nag-research ko ng table, 20 tables agad. Gano'n kasi may tao talaga ako na nandiyan dyan. Kumbaga organic dahil nga doon sa power of it. Kaya nung nakita ko si Live Good, napakadali nito. Ang gaan, subscription lang, 560 pesos. One time lang yung $49.95. Correct.
2,700, something like that. Alam mo, sabi ko, pag diamond ako rito, 3 to 4 months. Which is Lakas ng loob nag-happen, ko. di ba? Ang lakas ng loob ko, minessage ko si Ben, yung owner. Sabi ko, hi Ben. Ayan, hindi, sasagot yan eh. Simple lang sumagot yan. Nag-declare talaga ako kay Ben. Sabi ko, Ben, I will get my diamond rank in 3 to 4 months. Sabi niya, awesome. Sabi niya gano'n. Pero kumakabog yung dibdib ko noon. Kasi yung owner yung kausap ko, declare ako eh. Lalo ko sipagan. Talaga, ang presentation ko, 4 times a day. Believe it or not, nung nagsisimula ako sa Likod. Ang iba pa yung mga one-on-one. Alam nyo? Nag-diamond ako, hindi 3 months, hindi 4 months. 62 days, 2 months. 2 months. 2 Wow. days. Pwede talagang bilisan. Oo. Pwede talagang bilisan. Tapos siguro, dahil sa thinking ko na sobrang dali, no? Pati yung diamond, napadali. 6 months. Crown Diamond, yes, the Crown Diamond. Yeah. Napadali. Pero nung nag-crown diamond na ako at every month, crown diamond, walang nagka-crown, doon ko na-realize hindi pala madali. Kasi from 2,500, 50,000 eh. Mhm. 5 line, hindi madali. So sabi ko, ba't natin nagawa, no? So doon ko na-realize na ang isang bagay, pagka talagang inisip mong madali, dumadali isang bagay. Ipaging ka, lalabas yung galing mo, husay mo. Pag inisip mo mahirap, yung action mo pa lang hirap na eh. Kasi Hirap na, mabigat. yung mindset mo natin, It's all in the mind. only in the mind. What Only mind in the can conceive, The body will can achieve. Napoleon Hills. 97 mo pa narinig yan. Napoleon Hills na yan. Hanggang ngayon, gamit na gamit natin yan. What mind can conceive, the body can. Totoo yan. Coach Fernan, nung time na kayo ay nagme-maintenance, may product daw. May product daw na makukuha. May iba kasi na nagsasabi, nagsasubscribe ako, wala akong napapala eh. Paano mo ina-handle yung mga ganung word nila? Yeah. Ang traditional MLM kasi talaga, no, may maintenance talaga yan. Kasi nga, yun yung sentro ng traditional MLM, moving ng products talaga eh. Yan yung angle ni Ben. Lahat ng nagpahirap sa traditional network marketing, binago lahat ni Ben. No? Nalis. 80 degrees, no? So, yung package pa lang na bibilin mo, pagsali mo, wala na sa Likod. Yung maintenance na 100 points, magkano man yan, 5,000, 9,000, 10,000, walang ganon kay Goodwood. Pero, may product sa Goodwood. So, hindi ka ino-oblige bumili, hindi ka ino-oblige benta, Correct. pero both kung gawin. May product tayo, pero hindi ka ino-oblige bumili, pero pwede kang bumili. May product tayo, pero hindi ka ino-oblige magbenta, pero pwede kang magbenta. Ay, mas gusto ko na yun. So, ganun kagaan ang Live Good. Kasi nga, si Live Good, hindi kumukuha ng income sa product. Kaya hindi yun yung sentro. Hindi kanya ipupush. Never sabihin ng may-ari, hoy, magtinda kayo, magbenta kayo. Bumili. Walang ganon. Walang ganon, no? Ang products natin, kaya meron tayo dinesign para maging healthy tayo lahat. Kasi ito na yung time na makakabili ka ng organic quality products. Affordable. Affordable price. Napakababa ng presyo. Pero kung tutusin, di ba, Coach Fernan, kung tutusin naman, yung product naman din nila, overpriced din naman talaga eh. Di ba? Yung kung magme-maintenance ka, sinasabi mo kanina na, that is overpriced. So meaning, sa atin, subscription, diba, definitely, ito yung ginagamit natin para magamit natin yung ating dashboard sa pagbi-business. Yes. That's a privilege eh, di ba po? Oo, isipin mo, magkaroon ka ng digital business in 200 countries. Correct. Global, meron kang branches. Pag nasa Pilipinas ka, buong Pilipinas, may tindahan ka. O order lang ang tao online. Hindi ka magre-receive ng pera. Live Good ang magre-receive. Live Good din ang mag-ship ng product. Pero ikaw, chaching, kumikita ka. Isipin nyo ha, saan ka makakita ng negosyo? 2,950 pesos, sabi mo na 3,000 pesos ang business mo worldwide. Worldwide, yes. Doon pa lang panalo ka na. Gagawan ka ng napakagandang digital store. Yes. Lahat na nandoon. Ang nakakagulat pagdating ng araw, no? Ngayon, ang nakikita nyo, organic products pa lang. Hindi tayo health and wellness company.
Okay? Kasi kung health and wellness company tayo, ang product natin puro Supplement. lang. Yes. Paano pag gadget na tayo? Oh! Paano kung travel products na tayo? Oh! Isipin mo, bibili ka ng ticket, airline tickets, online sa Livegood. Ang baba ng presyo. Oh! Bibili ka ng hotel accommodation, bibilin mo sa Livegood, ang baba ng presyo. Household products, gadget, cellphone, laptop, bibilin mo. Yan ang mangyayari kay Livegood. Kaya alam nyo, yung mga taong kuminto na wala, maniwala ka, Coach Maki, Coach Archie, magbabalikan. Babalikan. Alam mo ba sila babalik? Kasi di nila matanggap, no? Na ang mura ng products kailangan kong ma-avail yan Pero ang maganda, pagbalik nila, kahit 1 taon, 2 taon silang huminto, 1 buwan lang na Subscription. Yes. pabayaran nila para maging active yung account nila. Pero sayang. Sayang pa kaya rin. Kaya one thing lang talaga yung $40. Yun nga lang, yung Matrix na sana kumikita na sila, wala. Nag-start. Dapat libre na yung bibili nila. Oo, libre na. Yeah. Tsaka sa Livegood, ang subscription, pwede ka malibre. Kasi marami subscription Yes. Netflix. Pero never ka malibre. SNR, Thunder, Anytime Fitness. Wala silang program na one day libre ka na. Wala. Si Livegood meron. Magkaroon ka lang ng 40 people, invite mo man o hindi, under you, pay $10 yun. Yes. Libre na yung subscription mo Company na nanggagaling yung pambayad mo. Tama. Mamaya papaligan ko. Chachi, ito yung susunod na question natin kay Coach Fernan. Opo. Maganda na yung topic. So since successful na po kayo sa journey nyo sa MLM, so bakit po pinasok nyo yung subscription business? And ano po yung nakikita nyo na future para sa mga Pilipino? Yan, magandang tanong yan. Kung lahat lang ng tao ma-open ang mind sa subscription. Kasi lahat ngayon subscription Maniwala kayo sa US, everything na bagay na gusto mo, naka-subscribe na Pwede kang mag-subscribe You buy, halimbawa, gown, pwede kang umattend ng mga party, model ka, ganyan. Yes. Dami na Doon sa damit. Sinusuplayan ka nila Ang subscription, ibang services yan na ino-offer. Okay? Sa Livegood, nagkataon ang ino-offer na services is organic product na pwede mo magamit sa family mo, sa health mo, sa mababang halaga na pwede mo ring pagkakitaan talaga. So, kayong lahat na nakikinig dito, kung nag-iisip kayo ng isang business na hindi mo naman kailangan ng malaking kapital, malaking puhunan, why not na i-ano nyo to, Starting up. Yeah, simulan nyo tong subscription dito kay Livegood. Kasi ang daming way para kumita ka dito sa Livegood. Mag-invite ka, pwede kang kumita, referral fee. Mag-push ka ng product, ang baba lang naman ng presyo, pwede mong pagkakitaan. Kaya yung mga walang trabaho, alam mo yon, hindi ka matanggap sa trabaho or nawalan ka ng trabaho, ito yung sagot sa'yo. Livegood. Gawin nyo to. Ang dami nang nagbago ang buhay talaga. And pag sinimulan mo to, napakagaan. Walang pinipili. Kahit katulong, kasambahay, pwede mag-Livegood. Simpleng kargador, simpleng bagger, pwede mag-Livegood. Estudyante, pwede mag-Livegood. Kahit sino, pwede mag-Livegood. Napakagaan kasi. I-maintain mo lang. Wala pang 600 pesos every single month na pwede kang kumita 5,000, 10,000, even 100,000 every single month. Pwede. Kasi hindi ko na mabilang yung mga taong kumikita rito at nabago ang buhay. Ang gaan. Ang gaan talaga. Sa 4 na kumpanya na nasalihan ko, ito yung pinakamagaan. Tsaka, Coach Fernan, solid ang income. Wala kang expenses sa travel, wala kang expenses na malaki sa pagpapakain sa mga guests. Yung tipong yayayain mo sa opisina, pag-atin mo, paglabas kakain. Yan yung na-appreciate ko. Ay sige, tatanungin ka sa asawa ko. Oo, totoo yan. Kasi yung dati kong company, half of my income, expenses. Yes, so... Gasolina dito, gasolina doon. Every single month, nasa Tugigaraw ako. Layo yan. From Quezon City to Tugigaraw, 11 hours yan. Magkano ang gasolina? Pagod, hirap. May mga times, iiwan ko yung mag-ina ko. Okay? So,
after 1 week, tsaka uli kami magkikita or kasama ko sila. Ganun lang yun. Pagka Visayas, Mindanao, aeroplano yun. Laki ng expenses. Tapos Correct. kada presentation, hindi pwedeng hindi ka magpapakain. Correct. Kahit ano ba yan. Oo, kaya laki ng expenses talaga. Pikit mata mo na lang gagawin. Kasi nga parang nakasanayan na kung sino upline, taga-bayan. Ganun na nangyayari. Pero at least kayo nalilimit po. Nalilimit. Hindi limit. Oo, Oo. nawala na yan dito sa Live Good. Sa Live Parang Good, nasa bahay ka na. Tradition din eh. 50-50, kumikita no? ka. Oo. No, option mo kung gusto mong Correct. mag-camping kayo ng leaders mo, magkabigat kayo, Correct. so, sila, option lang, hindi yung lagi mo siyang gagawin. Yun ang maganda. Yes. Kaya makaka-save ka talaga. Masisave mo talaga. Totoo. Since we're talking about Live Good na, ano po yung advantage na ni Live Good? Since this is the 5-in-1, I think, no? For me, no, this is a 5-in-1 business eh. Kasi nabanggit ko nga po, online. So, the reason why I'm telling na 5-in-1, we have the affiliate marketing, the club membership, the e-drop shipping, e-commerce, and last, the subscription business. I believe that we are the first company right now Yes. all over the world na nagsasabing a subscription that pays. We're the Yeah. first one. So ano po yung not only subscription, ano po yung nakikita nyong advantage ni Live Good not only today but in the future? Lagi naman, no, may tinatawag na law of the first, no? And siyempre iba yung nauna ka eh, no? Pero ang advantage talaga ng Live Good, yung brilliant mind ni Ben, yung owner. Kasi pwede naman maraming kumopya sa Live Good eh. Maraming pwedeng kumopya. Marketing plan. Pero yung talagang plano ni Ben, hindi nila makokopya. Sino mag-aakala na magkakaroon tayo ng panel, ng co-op? Ang dami pang plano ni Ben. At Baka ko, magulat. dami nag-aambay dyan. Kaya baka magulat yung mga gustong mangopya sa atin, ang layo na natin, hindi na nila makopya kasi yung mga alas ni Ben, hindi niya pa nilalabas. Marami pang pwedeng mangyari. Kung nakaka-excite. And bago pa nila tayo makopya, okay, milyon na ang subscriber ng Live Good. At pag milyon ang subscriber mo, ikaw ang hahabulin ng market. Ikaw ang hahabulin ng mga may-ari ng sapatos, halimbawa. May mga product. Mga product. Oo. Yes. Halimbawa, airline ka. Ikaw may-ari ka ng airlines. I-offer mo yung airlines mo kay Ben. Mag-uusap kayo ni Ben. Si Ben, bibili sa'yo ng maraming slot ng airline ticket, pero ibibigay mo mababang presyo. Ba't hindi ka papayag? Magagamit mo na yung pera. Si Ben naman, ilalagay niyo sa product natin yun. Tayo naman, bibili natin yun. Anytime pwede mong gamitin. Galing, di ba? Hotel accommodation, ganun din. Ikaw may-ari ng Nike, Adidas. Magko-collab kayo ng Live Good. Ewan ko, nakakita na kayo ng jacket. Diba? Yes, Adidas, meron na nakita. Adidas siya, pero parang ganon. Yeah, collab. Collab sila. So, darating ang time, Nike, Live Good. Adidas, Live Good. Mga magagandang brand, nakakolab kay Live Good. Bakit? Ang bibili, pag pinasok nila yung produkto nila kay Live Good, ang bibili. Mabilis. 5 milyon ang bibili. 10 milyon. Ba't hindi ka papayag? Ubus agad yung products mo. Kaya, dudumugin tayo. Yun yung advantage ng nauna at ang dami na nating tao. Ganon. Grabe no. Iba talaga pag nauna. Yung hindi magkukwit. Ang mind ni Ben. Si Ben ay napapaligiran ng magagaling na tao. We have Ryan Goodkin and Lisa Goodkin na formulator ng product. Napakaingat sa ingredients ng product. Lahat ng makakasama na ingredients, hindi siya papayag na nandun sa product. Doon pa lang panalo ka na. That's the reason why we are USDA Yeah. approved. Yeah. Oo. Pero mabibili mo sa mababang halaga. Correct. Diba? Tapos we have now there Kasan na talagang batikan natin sa ganitong industry. So, lamang talaga. Ang layo, sobrang layo. Alam nyo, mapalad ang mga taga-Live Good, no? Yung mga nasa Live Good na ngayon. Bakit? Law of the first, nauna ka na. Huwag mo sayangin na nasa Live Good ka, tapos parang walang nangyayari sa'yo. Dapat, huwag kang papayag na walang mangyayari sa'yo. Dapat, give your best. I-reach mo talaga yung dapat mong i-reach na rank like diamond.
alagaan mo talaga yung team mo, magparami ka talaga ng magparami ng organization, mga subscriber under your team. One day, magugulat na lang tayo. Mayamang tayo dito. Ibigyan lang kita ng simple math. Sige po. Ang Netflix, same lang. $9.99 subscription. Binibigyan ka ng services na manood ka ng mga movies. Si Live Good, $9.95 subscription. Binibigyan ka ng organic product. Isipin niyo po yun, di ba? Si Netflix, ngayon, 240 million na ang subscriber. Ang inaakyat na pera ng mga tao kay Netflix, 33 billion dollars. Kay Netflix yun. Pero si Ben, isipin nyo to parehas lang, $9.95, $9.99. Si Ben, no, darating ang time, ang subscriber ng Litwood, 240 million din. So, ang perang umaakit kay Ben, 32 billion din, 33 billion. Pero yung half, o more than half, binabalik sa mga affiliate members. And we're talking billion, Coach Fernan. Billion, Billion dollar. Ganun kalaki. Hindi na pinag-usapan natin. Kaya kung nakaposition ka ngayon, I can't imagine anong buhay meron ka pagdating sa time na yan. 10 years, 20 years, 5 years lang, maraming magugulat. Kakagulatan talaga. There are two sets of people in Live Good. Parehas nag-iiyakan. Yung kabila umiiyak kasi napag-iwanan sila. Hindi nila ginawa ng best ang Live Good. Nag-member sila pero wala. Naghintay lang. Correct. Ang set ng grupo na nag-Live Good, umiiyak din sa sobrang pasasalamat. Bakit? Mayaman ng pamilya. Kasi ginawa nila ng tama. And correct. Coach Fernan, I see it na kung sa traditional networking, hindi ka ganun manghihinayang. Kasi kailangan mo ng effort Kailangan mo ng skill sa traditional networking. Correct. Yung mga ginawa mo para kumita ka. Maybe yung iba hindi sila ganun naging emotion, bakit di namin ginawa, bakit hindi kami sumabay. Pero this time we can say na sayang, no, na hindi ka sumabay. Kasi sa traditional networking, you have 1,000, more than 1,000 you pay for maintenance. Swerte ka na kung 1,000 na ang maintenance. Pero in Live Good, the advantage is, number one, we are the first company that paying a subscription, that pay the subscription. Number two, we have affordable product, amazing product pa. And number three, enjoy mo. we are in the pioneering stage. Yes. Siguro yung mga hindi talaga sasabay dahil nalakihan sa 600, hindi nang hinayang dun sa 300 to 400,000 a month, malamang yan ang mga iiyak, Coach Fernan, sa tingin nyo po. Ang totoo nun, hindi naman talaga nalakihan sa 600. They didn't understand the meaning of subscription in Live Good. Hindi totoo Because na hindi nila inaral. Hindi inaral. Because hindi yun inaral. Yes, correct. Lack of understanding. Yun ang katotohanan. Correct. Oo. Kaya sayang talaga. Coach Hachi, natahimik ka na naman. Oo, hindi nila nakikita yung value ng Yes. company. Oo. Correct. Exactly. Hindi kasi nakita yung future. Ang tinignan lang yung ngayon. Di ba? That's right. Coach Hachi, any last question or maybe may tanong ka kay personal question kay Coach Fernan? Bago tayo chat. Oo nga speed chat So, anong, para sa inyo, kasi yung iba po kasi negative po sa ganito. Kasi since hindi naman talaga pure na multi-level ang Live Good, pero yung naiisip ng iba, parang ganon, networking, ganyan. So, ano po na negative sila na, kasi networking din naman yan. So, ano po yung ma-advise nyo dun sa mga negative na nag-iisip po ng ganon about Live Good? Hanggat maaari kasi, dapat pag may kausap ka o may pinaprospect ka, ilayo mo sa networking na mindset, no? Live Good is different. Correct. This is a simple club membership. And i-mindset mo siya, no? Are you familiar sa mga club membership? Anong alam mong mga club membership? Costco, SNR, Netflix,
Spotify, ano yung mga napapala mo dyan? Ba't ka nagjo-join dyan? Meron kang gusto, di ba? Kaya ka nagbabayad. So, sa kawan mo, marami ka ng subscription. Hindi ka lang aware. So, Live Good is only subscription. Club memberships, subscription. Nagkataon lang may dividend. Masama ba yun? Marami tayong Leverage. subscription na sinalihan, walang dividend. Okay lang sa'yo. Ngayon na nagkaroon ng dividend, ngayon ka pa ng problema. Imbis na Ayaw pa. ayaw mo ba imbis na blessing? Pwede namang walang dividend sa Live Good. Kundi yung organic products lang, ma-enjoy mo. Kung mahilig ka na alagaan yung health mo. Ganun eh. Dapat palid natin talaga ang tao, no? Mawala na sila sa mindset ng traditional MLM. Kasi Correct. pagka hindi mo sila naalis doon, magmumulto yan eh. Talagang babalik at babalik sila sa mga ganyan katalo. Kaya. Ayun. So, baka may tanong tayo, no? Coach Jeff, baka may mga tanong tayo coming from the audience before tayo mag-speed chat kay Coach Fernan. Grabe, Coach Hachi, ang dami bang natutunan na naman? Oo, grabe. Talagang sobrang ang daming learnings na naman. As always naman. Ayan, so... Basta si Coach Fernan talagang busog na busog tayo sa learnings. Iba kasi ang experience. So, sabi ni Emmanuel, wow, nice, amazing business opportunity. Yan. So, Coach Fernan, let's have our fast speed chat. Ready ka na po. Sige po. Yan. So, Kinakabahan ako. again, Coach Fernan, mas parang lang to wala namang mali dito. Maybe it's your priority. Okay po. Ready na po. Maging Sige po. pogi o malakas ang dating? Malakas ang dating. Online or offline? Online. Online. MLM or traditional business? MLM. Yeah. Networking or subscription business? Obvious yan. Subscription business. Obvious yan. Okay. Super green or super red? Both. Both. Both talaga ako. Oh, kasi maganda pa rin. Sige yan eh. Condo or house and lot? House and lot. House and lot. Adobo or sinigang? Both yun eh. Pero adobo. Mas lamang yung adobo. Adobo. Lechon manok or lechon belly? Lechon belly. Yan. Chocolate or rose? Chocolate. Chocolate. Cash or card? Cash. Cash. Lights on or lights off? Lights on. Long hair or short hair? Long hair. Ako mayayari ako kay Ma'am Gati. Maputi or fair complexion? Maputi. Maputi. Whiskey or wine? Wine. Wine. Ferrari or Lamborghini? Ferrari. Rolex or Patek Philippe? Patek Philippe. Pero Yeah. wala ako nun. Rolex. Thank you so much, Coach Fernan. Grabe. At least medyo may alam na tayo kung ano yung mga gusto ni Coach Fernan dahil yan sa speed chat natin. Ang dami nating natutunan actually about him tonight. Yes. Oo. Coach Fernan, invite po natin sila and any last message po sa ating mga subscriber and also ano pa ba yung ini-expect nila, especially the co-op, baka may idea na po kayo na darating pa. Not this year, maybe next year. Yeah, actually maraming plans si Ben, no? And mas maganda kung kay Ben talaga manggaling. And si Ben hindi siya titigil ng kababaliwan natin talaga dito sa Live Good. Kaya walang bibitaw, no? Magpatuloy lang tayo sa pagbabayad ng subscription natin. Kagaya ngayon, mag-end of month na naman. Correct. Okay? 4 days to go, cut off na naman. Positive yan, tandaan nyo. Every cut off kasi, ibig sabihin lang nun, meron na namang monthly earnings after the cut off. Okay? But of course, every cut off, ang isang maganda dyan, yung may mag-rank up. Dapat nagra-rank up tayo kahit one at a time. Bronze ka, mag-silver ka. Huwag kang papayag na hindi ka mag-rank up. Silver ka, mag-gold ka. Gold ka, mag-platinum ka. Platinum ka, mag-diamond ka. So, remind your team, remind your people to pay their subscription. Ganyan namin pinagyaman ang pagbabayad ng subscription. Talagang
man-to-man talaga. Yung Power of 3, yung 3, nire-remind ko yun. At yung 3, tinuturuan ko, i-remind nila yung tigta-3 nila. Kung lahat lang gano'n, no, magre-remind tayo sa isa't isa, walang malalaglag talaga sa subscription. Sayang kasi yung mga nalalaglag. Always educate your team to pay their subscription. Kasi yun ang ano natin yun ang buhay natin dito sa Discord eh. And ilang days na lang, no? Christmas na. Ano ba ang Christmas mo sa family mo, sa sarili mo? Para sa akin, no, kung ako nasa situation mo, ang Christmas ko sa sarili ko, mag-diamond or mag-platinum. Anong pa Christmas ko sa family ko? Yung mabilan mo sila ng mga magagandang bagay na gusto nila. Hindi man ganun kamahal, pero alam mong matutuwa sila. At mangyayari yan kung kikita ka ay yung November, December dito kay Tiblo. Kaya kailangan nating trabahuin. Okay? And on January 26, no? 2025, our second year anniversary, please secure your ticket. Kumuha na kayo hanggat maaga. Okay? Makakapiling natin si Tim Miller, our grand upline from US. Kagabi, kausap ko sila, nag-book na sila ng hotel and ticket, no? Upline Jesse Garcia, may direct enroller, confirmed, no? They are coming talaga. So this is once in a lifetime itong event na to kasi yes, every year mag-anniversary tayo pero yung kapiling natin yung dalawang icon ng Live Good, Jesse Garcia and Tim Miller, ibang kabanata to. Dapat nandito ka, nandito yung team mo. Kasi naniniwala ako itong event na to magiging kumbaga sa battery, no? Mare-recharge tayo sa pag-attend natin dito. So please, makita-kita tayo sa January 26. 2,000 lang ang ticket, no? 8 to 5. That is for the training. Kaya 8 to 5 p.m. more on celebration, motivation, raffle, everything. Nandiyan dyan na, no? Sa 8 to 5 na yan. Yung sa gabi, gala night, kung gusto mo lang na sumama din. Actually, pang leader to. Pero kahit sino naman, wini-welcome natin. Kahit bronze, no? Basta willing na mag-avail ng 3,000 pesos sa gala night. Buffet dinner kasi yun eh. Yun, meron tayong mga banda ron, may mga DI tayo, more on socialization. Talagang makakapiling natin si Team Jesse, 300 lang tayo ron. Kasi yung 8 to 5, 1,000 tayo ron na tao eh. Masyadong madami. Secure your ticket, agahan nyo para maganda yung table nyo na makuha. No? First come, first serve kasi. And lahat ng bibili ng ticket, okay, ilagay nyo yung rank nyo, mag-send kayo ng photo, no? Yung photo nyo parang kahit 2x2 lang, malinaw, no? Kasi lahat ng a-attend, lalabas yung mukha nyo sa LED wall. Kaya kailangan nyo mag-submit ng picture talaga. Bronze, silver, gold, lahat i-award natin. Recognize natin. And kung ano yung lifetime rank mo, maba man yan, yun na yun. Kung platinum ka, platinum ka. Kung gold ka, gold ka. Ganun po yun. Yun po yung recognition mo. Alright? So, buy your ticket. Pwede yung tatlong direct lang yan. Sa upline nyo. No, Coach Fernand, tatlong direct lang. Tatlong direct lang. Ano na, may pambayad ka na ng ticket mo. Or magbenta ka lang ng products, kuha ka sa upline mo. Kung magnesium, may pambayad ka na ng ticket. Yeah. So, there's a way. Yes. At saka makakapiling natin ang mga leaders, no, from different countries. Daming darating talaga from Indonesia. Wow. Diamond natin doon. Darating Dr. Suge. Sila Janet ng Canada, Ryan Barillo. Maraming darating po sa event na to. Kaya excited na yan. Yeah. Coach Chachi, pupunta ka ba? Yes, manifest natin yan. Yeah. May mga taga-Japan na darating. Punta kayo. Pupunta yes. Okay, tayo yung magpasalamat na kay Coach Fernand. Coach Chachi? Yes, thank you so much po for giving us your time and also wisdom na palagi pong isinishare nyo sa amin. Sobrang dami po namin natutunan and talagang na-empower po kaming lahat. Yung energy nyo, just watching you, listening with your advices and experiences, talaga pong na-recharge po kami. Thank you so much po, Coach Fernand. Ako yung
unang nagpapasalamat din sa inyo, no? Kasi na-remind ako, no? Habang nag-uusap, no? What if hindi natin nakita si Live Good? O what if nakita ko si Live Good pero hindi ko pinansin? Kasi may iba pa akong gustong tignan na company. So, lahat to, talaga galing sa taas, no? Kaya kung ano man meron tayo ngayon, binabalik lahat, no, sa ang kapurihan sa Diyos na Amen. 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 Coach Fernan, thank you so much for your time. I'm hoping this is not the last. No, kung may update po tayo sa Live Good, sana maimbitahan po namin kayo para to explain further about sa mga updates and mga bagong lalabas kung meron po, and it's free to announce na, sana po ma-invite po namin kayo. And again, Coach Fernan, mga pa lang, Merry Christmas po sa inyo, kay Ma'am Cathy, tsaka sa baby niyo po. Ay, Achi, ang hindi mo alam, hindi lang pagsasalita ang talent ni Coach Fernan. Magaling kumanta yan. Wow. Kaya pala lagi sila sa mga KTV. Oh. Mana lang yan. Thank you to you too, Coach Maki, and I'm so proud of you sa inyo ni Coach Aji, no? And talagang we are blessed na meron tayong magagaling na leadership kagaya niyo. Ay, thank you po. Proud ako sa inyo. Yan. Thank you so much, Coach Fernan, and God bless po. Stay humble and stay healthy po. Bye-bye. God bless. Bye. Thank you. Wala bang mga emoji clap dyan para sa ating Crown Diamond, Mr. Fernan Santiago. Yan, maraming salamat daw, sabi ni Rosemary Daduyo. Sobrang galing ni Coach Fernan, sabi ni Corazon Manigat. Sino pa? Sino pa dyan? Marami si yan Lenya, sabi niya, gustong-gusto ko kwento niya, nagbigay lagi ng lakas loob. Thanks, Coach Fernan. Yan. Sabi naman ayan yung sinabi ni Milenia. Sabi naman ni Luisa, wow, thank you Coach Fernan, dami kong learning. Yan. Sino pa? Yan. Moment to remember, second year anniversary, Live Good with Team Miller and Jesse. Yes. Sabi ni Cherry, thank you po. Yan. Sabi naman ni Claire Velasquez, watching from Antipolo. Again, thank you so much, Coach Fernan. Have a good day po. Thank you so much. Hi po kay Ma'am Cathy tsaka sa baby mo. Thank you po.